Bukod sa pinakamagandang mukha sa showbiz, may talent din si Miss Julie sa pag-awit. Good morning po sa ating lahat. So, nagpapasalamat po ko dun sa mga nanood at mga tumangkilik, nakinig doon sa vlog about Miss Julie Vega kung bakit siya pumanaw ng maaga. Now, tignan natin yung isang side ng napakagandang babaeng ito. Ang isang side na ito ay yung pag-awit. Hindi lang po magandang muka, maging ang tinig ay napakaganda. Ibang klase. Hindi po siya bumibirit. Personally, ayoko ng mga bumibirit. For me, it's not music. Ang music para sa akin, yung parang Karen Carpenter, ganon. Yan, parang Julie Vega, ganyan. Ayan ang mga music for me. Kanya-kanya po tayo ng opinion. Opinion ko lang naman po yun. Huwag kayong magagalit. May mga gusto rin akong mga bumibirit na Pilipina like Regine Velasquez. Masarap sa tenga ang boses ni Regine. Actually si Regine maski hindi po siya bumirit, ang ganda ng boses, malamig, parang Karen Carpenter. Yan, maganda. Okay, balik tayo kay Miss Julie. Nakagawa po ito ng plaka. Long playing na plaka way back 1985. Si Julie Vega po ay isa pong sikat na artista. Batid po natin yan. Pero hindi po maitatago yung angkin niyang galing sa pag-awit. In fact, sabi po ng kanyang mami, pag nasa banyo raw po ito naliligo, umaawit, kumakanta. Pagkatapos, yung namatay po niyang kuya, may namatay po siya kasing kuya, hinihikayat na po siyang gumawa ng plaka o ng album dahil alam nila na may talent po itong batang ito sa pag-awit. At hindi nga po nagtagal, na-discover po siya ni Mr. Bong Carrion. Ito po ay dati pong asawa ni Miss Imelda Papin, isa pang napakagaling na mga awit. Meron po silang recording company na tinatawag pong Emerald Records. Wow, Emerald. Parang, Emerald. Parang ano ba yun? Parang perlas yata yun, di po ba? Na mamahalin. So, ito pong si Miss Julie Vega, ang isa sa mga pinapirma po nila agad ng kontrata the moment na discover po siya ni Ginoong Carrion habang ito ay umawit ng isang theme song ng isa sa mga pelikulang pinagbidahan din naman ng napakagandang actress na ito. At ang kanya po naging initial single ay yung Somewhere in My Past. Okay? Sinulat ni Mondel Rosario. In fact, si Mondel Rosario pumupunta lagi sa bahay ni Miss Julie Vega para mag-practice po sila nung Somewhere in My Past. Nagpiano siya tapos si Julie kumakanta. Mapapanood niyo po yan dun sa pelikula ni Miss Nadia Montenegro na The Life Story of Julie Vega. Yung pinagbidahan ni Miss Nadia Montenegro. At makikita po natin dito na ang ganda nung resulta ng plaka. Kasi nung araw po, gagawa ka muna ng plakang maliit, yung 45. And then, right after, kung mag-hit o mag-click-click, bibigyan ka ng malaking plaka, 33, long play. At ito po ay inaasahan na pong mag-boom sapagkat nirelease po ito noong 1984 at nag-boom ang Somewhere in My Past. Okay? At syempre, sa kalaunan, alam naman nating napaka-busy ni Miss Julie Vega sa mga showbiz engagement niya during that time, pero nangako siya na tatapusin niya ang kanyang plaka o long playing sapagkat inalok na nga po siya na gumawa ng plakang malaki o long playing album. Okay. At nagsimula na po yung kanyang journey bilang isang mang-aawit. Pero nakakalungkot po kasi habang ginagawa niya ang plakang malaki niya, yung long playing album niya, may pinagdaraanan na pala siyang karamdaman. Kasi right after nung shooting nila, nung Sa Akin ang Walang Diyos, episode po ng Loving Leor's Helen, syempre, alam naman po natin yan, ay dinapuan na po ng karamdaman ang napakagandang actress na ito. Pero, tinapos po niya ang 6 na awiting nakapaloob sa plaka. Ito po yung mga, nasa ba yung kodiko ko? Sandali po. Ayun, ito. Number 1, Someone is Special. Number 2, First Love. Number 3, Somewhere in My Past. Siyempre, yan po yung career single. Number 4, Only a Dream. Maganda rin po yan. Number 5, ito, So Impatient. At ito po, very
very memorable. Yung pinakahuling awitin sa plaka, ito po ang pinakahuling record niyang kanta. Actually po, dito po siya nahirapan dahil medyo masama na po ang pakiramdam niya. April 1985 po niya ito ni-record, namatay po siya ng May. Ito po yung awiting The Memory Will Remain. Tamang-tama po, samantalang ayan ang title ng kanyang huling awitin. Yung memories nga po ni Julie ay laging mananatili. So, pagkatapos niya ng recording nung The Memory Will Remain, siya po ay na-hospital na at nagtuloy-tuloy na po hanggang sa kanyang maagang pagpanaw noong May 6 ng 1985. Right after that, nung namatay po siya, alam naman po natin, pinaglamayan siya, hindi mahulugang karayom yung mga tao na gustong makita siya dito sa Santo Domingo Church po ba? Mount Carmel Church. Mount Carmel Church, no? So, hindi magkandahulog karayom. Hindi mahulog ang karayom, ano ba yan? Yung mga taong gustong masilayan sa huling pagkakataon ng perfect na muka ni Julie Vega. At pagkatapos po niyan, noong May 21, 1985, inirelease na po ni Ginoong Bong Carrion at Miss Imelda Papin ang album, or should I say, nakakalungkot, pero first and last album, the only album of this very beautiful lady called First Love. Yun ang title ng album, First Love. May kanta rin po siyang First Love dito. Ito yung track number 2. Ngayon, sa side 1, ito po. May plaka kasi kami dito. Itong side 1 po niya, may laman na boses. Ibig sabihin, may kanta siya. Pero itong side 2, ito, music -1 nakalagay dito. Ayan, music -1. Ayan, -1. Okay. Ngayon, dito po sa side 2, ang mauunang kanta rito na -1, yung The Memory Will Remain. So, Impatient ang susunod. Only a Dream ang susunod. Tapos, Somewhere in My Past, First Love, at ang pinakahuli sa side 2, itong, Someone Special. Actually, ito pong Someone Special, ito po yung pinakahuling guest appearance niya sa daigdig ng daigdig ng artista sa television noong 1985. Siyempre, bago siya pumanaw. At ito po ay pinanood ng maraming tao. Ang maganda po nito, ang album na ito po ay inirelease po nila nung mismong birthday ng namayapang aktres noong May 21, 1985, na ang dami po talagang bumili ng plaka, selling like hotcakes ang plaka ni Miss Julie Vega. Available din po ito sa cassette tape. During that time, cassette tape po ang sikat na format, no? At ewan ko lang po, siguro may CD rin po ito, pero rare, no? Rare. So, ewan ko lang po, may CD po ba to? Paki-comment sa baba. Hindi ko po alam. Pero ito pong sa aming plaka, nabili po ito ng mother namin sa Raon, no? Medyo luma na to, pero maganda pa rin naman. Yan, nasa picture po. Amin po yan, ang plaka ni mother namin. Namaya pa na rin mother namin, siyempre. May edad na rin. So, ayun po ang gusto ko pong sabihin sa inyo. So, nakagawa ng plaka si Miss Darling Postigo. Darling po ang palayaw niya. Darling Postigo. Nakapagtataka po kami pong mga millennials na hindi nakaabot sa kanya, bakit may impact? Kasi po perfect face, magandang babae. Meron po kaming mga kilala na nakita lang po siya minsan, hindi na po mawala sa isip nila. Ang ganda niya. Meron po rito 7 years old. Sino yan? Si Julie Vega. Ang ganda. Kakaiba talaga. Iba yung hatak niya. Napansin niyo po ba yun? So, ayan. At least, ito pong plaka ni Miss Darling, I believe, meron po rito sa YouTube. Pero hindi po ako nag-upload niyan. Safe, very safe po ako pagdating sa ganyan. Pwede ko pong i-upload yung mga songs dito, pero ayoko po kasi baka ma-copyright claim po tayo. Pero may mga naglakas ng loob na pero may maganda po. Actually, dapat i-share nga po talaga ito. Meron po dito sa YouTube, makikita kayo na mga awitin ni Miss Julie Vega. 6 lang po kung tutuusin kasi -1 na po yung side 2. Okay? So, mas maganda po kung
panoorin nyo yung mga kanta niya, pakinggan po ninyo rather. Ayun, at makikita nyo, maririnig nyo, hindi lang po siya magaling na actress, magaling din po siyang singer. Kaya kung hindi pa kayo nakasubscribe dito sa Nostalgia, Throwback at iba pa, please consider to subscribe. Tapos, click nyo ang notification bell. Pakishare naman po itong video ito. At nang sa ganun naman po ay marami po ang tumangkilik at makapanood naman itong video yung ginawa natin kay Miss Julie Vega. Salamat po. And as always and forever, the Lord Jesus Christ is the center of our lives. Jesus truly loves us all.